Best settings for 2024 sa paglalaro ng Mobile Legends na kayang improve yung gameplay mo, tropa. Mabilisan lang to. Meron tayo ditong basic control, interface, sound, etc. Popokus lang tayo dito sa basic controls tsaka interface. Unahin na natin dito yung interface kasi ito yung isa sa pinakamahalaga. Nakikita nyo yung customize. Click nyo lang yung customize. Tapos, pwede nyo nang palitan yung mga importanteng bagay dyan. Halimbawa na dyan, tropa, is yung minimap natin na isa sa pinaka-importante sa Mobile Legends and yet hindi gano'n napapansin ng karamihan. Pwede mong gawing transparency niya is 50%. Pero bago yun, mapapansin nyo sa current setup natin, kapag dumaan yung kalaban doon sa bush, doon sa natatakpan ng minimap, hindi natin makikita. Pero pag binabaan mo kasi yung transparency niya, makikita mo na yung mga dadaang kalaban dyan. At hindi lang yon, ito pa yung catch dyan. Pero optional lang to. Pwede mo lakayan yung size ng minimap mo to 150% para mas lagi mo siyang napapansin. Kapag maliit kasi hindi mo gano'n napapansin, diba? At sa paraan na to, mas lagi ka nang titingin sa minimap at may iwasan yung paggang sa'yo. Pwede mo rin naman i-move yan ng pinakagilid para kung komportable kang ganyang settings. Tapos susunod dyan is yung mga skills. Pwede mo rin gawing transparency niyan is 50%. Depende na lang sa kung saan kayo sanay. Pero isa to sa pinakamahalaga, itong recall, tsaka yung heal, minsan kasi nakiklik natin. So, pwede mong ilayo ng bahagya yung recall, tsaka yung heal, para hindi mo nakiklik, o hindi mo na accidentally click yung bawat isa. Siyempre, punta naman tayo dun sa controls. Dito sa controls, in-on ko lahat. Makipapansin nyo, in-on ko lahat para makita nyo yung mga i-off ko. Ilan lang naman yung importante dito, kaya gayahin nyo na lang. Pero bago yon, punta tayo dito sa pinakataas. Standard, Advanced, tsaka Additional. Wala nang pagtatalo dyan. Click mo yung Advanced para meron kang Lock Tower, tsaka Lock Minions. Okay? Tapos, punta na tayo dito sa Targeting Priority. Lowest HP yung pinaka-the best dito. Tapos, ito naman, ang i-off mo lang dito para sa akin is yung Moving Pursuit. Okay? Off mo yan, tapos yung Joystick Dead Zone. So, bakit mo i-off yung moving? Para hindi siya hindi nababaliw yung character mo, lalo na pag MM ka, kasi i-chase niya yung kalaban pag naka-on yan. So, make sure na naka-off lagi yan, lalo na pag gamit mo 1-1. So, yun lang naman yung mga ino-on at ino-off ko dito. Tapos, punta na tayo sa basic para mabilis tayo. Sa basic naman, ang huwag mong kakalimutang i-high is yung camera height para mas tumaas yung vision mo doon sa screen ng mga cellphone nyo. Kasi kapag nilow mo yan, lalapit masyado dun sa hero mo. So, mawawalan ka ng vision doon sa ibang parte ng mapa. Kaya naman, make sure na laging naka-high yan. Tapos yung screen shake is i-off mo lang. Tapos yan, dito naman sa frame rate tsaka sa graphics, make sure na yung cellphone mo is kaya niyang i-support yung nilalagay mong frame rate tsaka graphics. Doesn't mean na naka-unlock yung ultra, gagamitin mo na. Kasi, most of the time, umiinit yung mga cellphone kapag naka-on yung ultra-ultra. Kaya, I suggest super tsaka high lang yung gamitin mo kahit mataas yung cellphone mo. Kapag mababa naman, syempre adjust mo na lang high to medium. So, sana nakatulong tong video na to. Follow for more.